Breaking news, asawa ni BP Sara pananagutin ang mga kongresista. Naku po, patay tayo dyan. Delicates ito mga kababayan dahil mga banateros, napuno na. Napuno na talaga ang asawa ni BP Sara Duterte na si Mans Carpio. At ito'y hindi lamang dinaan sa presscon o kaya propaganda tulad ng ginagawa ng mga kongresista at ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Ito'y kanyang idinimanda, kinasuhan sa tamang forum which is sa korte at pananagutin ho. At alam nyo dito malaki ang tsansa niya talaga dito na mapakulong itong mga animal na ito. Dahil ang asawa ni BP Sara, kumilos na at nagsampa ng kaso laban sa mga tao'y umano'y gumagamit ng kapangyarihan hindi para hanapin ang katotohanan, kundi para siraan, guluhin at gawing political weapon ang batas. Nako. Kasi ang tanong natin dito mga kababayan, kung legal ang ginagawa nila, bakit parang pilit na palit ang narrative? Bakit kailangan palitan yung director dyan sa AMLAC? Di ba? Bakit may AMLAC, may BSP, may mga kongresista, tila sabay-sabay ang galawan o para bagang nagkukontsaba? Yun nga sinasabi ni Attorney Mans Carpio, yung asawa ni BP, parang iisang script ang binabasa. Dito papasok ang malaking tanong, investigasyon ba ito o operasyon para gibain si BP Sara? At ang mas matindi mga banateros, kapag ang mismong mga dapat tagapagtanggol ng batas, which is itong mga kongresista, ang pinaghihinalaan mismong gumagamit nito para sa politika. At hindi ito usapin ng simpleng issue. Ito'y usapin ng pang-aabuso, paninira at posibleng pagtataksil sa mismong batas na sinumpaan nilang protektahan. At always remember, people in the house, kung ito ay applicable kay BP Sara Duterte, kahit kanino pwede nilang gamitin itong logic na ito kung ganun. Kaya tututukan nyo ito hanggang dulo. Kasi pag di ninyo tinutukan ito, kayo ang tututukan ito. Dahil dito natin hihimayin sino nagsasabi ng totoo, sino nagmamalinis at sino mga taksil sa batas na ngayon ay posibleng panagutin. Nako po, malapatay tayo dyan. Ayan, yan. Magandang araw mga banateros. Ako po si Banat Bay. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang pong sabihin sa inyong paulit-ulit na aking pong binabasa inyong mga komento at nakakatuwa, nakakataba ng puso dahil marami sa inyo, sabi nyo nga hindi kayo interesado sa politika, ngunit dapat subalit nung kayo'y nakinig kay Banat Bay. Kayo ay naliwanagan at naging interesado sa batas at sa mga politikang nangyayari sa ating bayan. Ayun, maraming salamat. Na-appreciate ko yan yung mga ganyan yung komento na kayo naliliwanagan, kayo ay nabubuhayan ng dugo para sa pagmamahal sa ating bayan sa papanood niyo ng Banat Bay videos o itong ating channel na ating po pinagsusumikapan na hindi lamang po talakayin ang mga issue ngunit ating po itong may paliwanag sa lengguwaheng maiintindihan ng ating mga mamamayan. Kung ikaw man ay may pinag-aralan o walang pinag-aralan, ang aking goal po ay paulit-ulit kong ipapaliwanag sa inyo ang mga nangyayaring pagtataksil ng ilang mga government officials natin at para maunawaan natin na tayo ba'y nagbabayad ng tax at nagagampanan nila ang trabaho nila o tangina tayo lang dyan, bayad ng tax. Ay, sorry naman sa pagmumura. Sorry. Kasi bayaran na naman ng tax kaya napapamura na ako. Kung minsan talaga pag naniningil yung aking tagapaghanda ng aking tax, nabuburyo talaga ako, nabibwisit ako kasi parang bayad tayo ng tax, wala namang naibabalik sa atin. Walang serbisyong naibabalik sa mga Pilipino, di ba? Totoo naman di ba? Kawawa tayo Ano nababalik? Yung ayuda. Hindi, totoo, alam mo, tayong mga middle class, ako, I consider myself middle class, tayo mga middle class, trabaho tayo ng trabaho. Tapos, ang nakakatanggap na mga ayuda ay yung mga hindi nagtatrabaho, yung mga tambay, mga nanginginom lang sa labas. Hindi, alam mo, okay lang sana alam mo, ako, matulungin po tayo sa mga tao
Lalong-lalo na sa mga masisipag na tao. Pero nabibwisit ako, yung bang tayo ay kinakaltasan ng tax, tapos one, binubulsa yung kalahati, yung another one-fourth, binubulsa nung kataas-taasang Panginoon nila, at yung one-fourth, yun na natitira sa mga tambay, sa mga manginginom sa karsada, sa mga walang trabaho. Nakakairita po yun eh. Hindi kayo, hindi ho ba kayo nairita? Unless, hindi kayo nagbabayad ng tax. Kasi hindi nyo naman mararamdaman pag di kayo nagbabayad ng tax eh. Ako po, umiinit ulo ko every time nagbabayad ng tax eh. Oh, sa totoo lang ever since nung noon ako nagsimula magbayad ng tax, umiinit ulo ko talaga eh. At kaya ako na-involve sa politika at nagiging motibasyon ko nga ito na talagang talakayin kung ano ba talaga nangyayari sa pera natin. Dahil hanggang ngayon, kaliwat kanan ng pagnanakaw na nangyayari. Makikita nyo naman yan eh. Hindi lamang po yan sa pangkalahatan o yung natawag na mga malalaking issue tulad ng flood control. Pati sa mga maliliit na bagay, nakawan kaliwat kanan eh, di ba? Eh, ngayon nga lang, di ba, may napansin kayo, meron daw SK, kagawad na didinimanda. Alam mo, ang tagal na niya, ngayon nyo lang nalaman. Ngayon nyo lang nalaman na marami ng SK ngayon na binubulsa lang ang pera. Ngayon nyo lang nalaman yan. Ang tatanga nyo naman. Imposible kasi. Sa totoo lang kaya ako natatawa dito kay John Bica eh. Kilala nyo si John Bica? Oh. Si John Bica Remulla. Ngayon lang niya nalaman na nagkakaroon na nakawan sa mga SK. Gobernur ka dati. Oh, mataas ang nasa local government ka nun eh. Hindi mo alam? Marami nga dyan, di lang SK, maging mga barangay captain. Oh. Di ba yung mga nanonood na barangay captain dito? Alam nyo yan, pumipitik kayo eh. Alam nyo yan, kasi nga, kaya nga nananalo yung mga walang kakwenta-kwentang politiko dahil sa inyo, mga animal kayo eh. Oh, di ba? Pag hindi nagbigay sa inyo, hindi ninyo ipapaboto sa mga constituent ninyo. Oh, sa totoo lang simula ng korupsyon sa mga barangay captain pa lang. Kaya asahan mo na talagang wala mangyayari sa bayan nato hanggang wala talagang revolusyong magaganap. Revolusyon na hindi ho ito yung kaguluhan. When I say revolution, it's the revolution of the minds and the heart. Okay? In Christian term, it's a reformation. Or masasabi nating ito'y revival in the hearts of people. Kasi hanggang walang revolusyon nagaganap mula sa utak hanggang puso, walang mangyayari sa bayan natin. Ang bayan natin, kaliwat kanan ng nakawan. Mula barangay captain, barangay kagawad, SK, councilor, traffic enforcer. Hanggang kababa-babaan eh. Oh, what do you expect? Kasi nagnanakaw yung nasa taas. Naturalmente, yung nasa baba, magnanakaw din yan. Sabi naman nila, unfair. Bakit kailangan may karapatang magnakaw? Kami rin, di ba? At ngayon nga, napagtanto ko rin yung sinabi ni Erice na ang problema ng ating bayan, hindi naman ekonomiya, politika. Politika, tama siya doon. Natumpok niya, ano niya talaga, nasundot niya ika nga. Bakit? Kasi ito, katulad mo nito ngayon, itong nirereklamo ng kampo ni Mans Carpio, di ba? Na inireklamo yung BSP, tsaka yung AMLAC at ilang kongresista dahil nilabas yung di umanong account. Although sabi naman nung iba, di para na rin inamin ni Mans Carpio na meron siyang perang ganun. Hindi ho nila tiningnan yung reklamo ni Mans Carpio. Bakit? Ang nirereklamo niya, yung paglabas. Hindi naman niya sinabing inaamin niya na tama yung inilabas. Pero the mere fact na maglalabas ka ng something, especially kasi nungalingan pa yung ilalabas mo, doon pa lang sabit na. Di ba? Impeachment ni VP Sara Duterte to. Bakit pati yung account ng kanyang asawa ay kailangan mong ilabas? Sinasabi nila, conjugal ano daw yun? Property or ownership dahil iisa lang naman daw sila bilang mag-asawa. Still, you have no right na ilabas ang kahit na anong account ng isang pribadong tao. Kasi when you say committing a crime. Ito, malinaw na malinaw to. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil yung asawa ko nag-commit ng crime dahil pareho kami, iisa kami sa sa batas at iisa kami sa ng mata ng Diyos.
ibig sabihin kriminal na rin ako, 'di ba? So ibig sabihin pwede na rin kalkalin ng lahat ng ginagawa ko. Kung lang ito wala ako sinasabi. Kung may kasalanan naman si Atty. Mans Carpio o meron man siyang ginawa na hindi dapat isama kay BP Sara Duterte. At kung si BP Sara Duterte naman ang inyong iniimbestigahan, ini-impeach, dapat yung kanya lang. Bakit pati yung sa asawa? Anong ginawa ng asawa? Hindi naman pwedeng ganun yun, di ba? So, ito ay napakalinaw sa ating batas. Ang batas ay, ang krimen ay personal. Di ba? Yan yung paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte. Especially when you're talking about account. Kasi meron naman talagang account na joint account. Yan, pwede yan. Joint account, kunwari sinisilip at pinayagan ng korte na silipin ang account ni BP Sara Duterte. Halimbawa lang, pinayagan. Yung joint account, okay. Pero hindi dapat kasama yung sa asawa. Hindi dapat ganun yun. Di ba? Ibig sabihin, pribado pa rin yung asawa niya. Panoorin natin itong bahagyang ito na kung saan asawa po ni BP Sara Duterte ay nagdemanda po. Pasok. Umesbak ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Carpio matapos ibunyag ang kanilang bank transaction sa impeachment hearing. At para sa detalye, nasa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano bang ginagawang hakbang ng mister ni VP Sara? Hindi sa mga oras na ito ay naghahain ng criminal complaint ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Carpio dito sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang miyembro ng Kamara. Kabilang sa mga irereklamo sina BSP Governor Eli Remolano Jr., AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga kongresistang sina Jervil Luis Trop, Percy Sendanya, Shell Jokno at Laila De Lima. Nagkataon sa reklamo na nagkonsabahan umano sila upang ilabas ang confidential bank records na protektado ng Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Irereklamo rin ang umano'y pag-leak ng AMLAC at House Committee on Justice ng iba't ibang pribadong record ng transaksyon, kabilang ang insurance, time deposits, investments at utility payments. Sa panayam ng programang Good Morning Kapatid, iginit ang legal counsel ni Carpio na malinaw na may paglabag dahil private individual daw ang kanyang kliyente. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kaya magkaroon ng trial by publicity sa mga usapin na yan na bank transactions kuno na nilabas ng AMLAC. Kasi ang ginawa naman ng AMLAC yan, siya mismo nag-summarize. Diba? Tama ba yung sinasummary nila? So hanggat wala pa naman yung kaming kopya niyan, siyempre premature para mag-comment si Atty. Carpio. Pero sa usapin namin, talagang dinideny niya na meron siyang 6 billion o 3 billion na yan. Hindi, kung babalikan natin sa impeachment hearing nitong nakaraang linggo, isiniwalat ng AMLAC na may 6.7 billion suspicious at covered transactions na konektado sa mag-asawa sa loob ng halos 2 dekada. Sa halaga nito, 4.4 billion ang pumasok sa kanilang accounts at 1.5 billion ang lumabas at 791 million ang hindi matukoy kung inflow o outflow. Ayon sa AMLAC, ang suspicious transactions ay may kahina-hinalang pinagmulan o hindi tugma sa kakayahang pinansyal ng kliyente habang ang covered transactions ay lagpas 500,000 sa isang araw. Iginiit ni Carpio na napilitan siyang magsampa ng reklamo upang ipagtanggol ang kanyang asawa at banking community at binigyang diin na ang bank records ay mahigpit na confidential. Tinawag din niya ang umano'y paglabas ng impormasyon bilang black propaganda at political harassment laban sa bise at sa kanilang pamilya. Nikki? Camille, meron na rin bang mga naging pahayag itong mga kakasuhan niyang individual? Nikki, sabi ni ang Bayan Representative Percy Sendanya, inaasahan na raw nila ang pagsasampa ng kaso. Giit niya walang nilabag ang AMLAC at mga kongresista. Ito rin ang pananaw ni ML Party List Laila De Lima. Anya hindi sakop ng prohibitions ng Bank Secrecy Law ang impeachment. Kapwa ni Nikaya, Sendanya at De Lima si VP Sara na dumalo sa susunod na impeachment hearing sa April 29. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nikki. Kaya na naman yung pipilit nila eh. Hindi ko maintindihan. Ano ito mga ito? Mga frustrated senator siguro ito mga ito. Ulit-ulit na lang, At tatanga talaga eh. Ganito talaga ka eh. Hindi naman po korte yan para paatinin nyo dyan si BP Sara Duterte. Sa impeachment court, yan. Pero yung sinasabi ninyong
Committee on Justice, dyan po ay probable cause pa lang. Eh, dyan pa lang, hinusgahan yun eh. Hindi, linawin natin ha, kasi yan ang paulit-ulit nila sinasabi. Ayaw humarap ka na lang, bla 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 bla. Sandali. Ano sinasabi niyo dyan? Hindi naman korte yan. Hindi naman yan po yung korte na para paharapin niyo dyan si VP Sara Duterte. Doon sa korte, yon. Doon ang tamang forum. Pero dyan, hindi. Kaya napakalaking katarantaduhan yung mga pinagsasabi ninyo. 'Di ba? Hindi naman yan tama na para kayo na lang ay masunod at sabihin ninyo, hindi kailangan umatin ni VP Sara Duterte. Hindi ho ganun. Maling-mali ho yan. Sa totoo lang. Alam nyo, yung inaano ninyo kay VP Sara na ganyan na kesyo, takot si VP Sara umarap sa ano. Hindi ho kasi ganun yun. Alam mo, may diskarte pagdating sa mga court proceedings. And in this particular case, even if it's impeachment, it's still a court pagdating sa Senate. Impeachment court nga ang tawag eh. Diyan, probable cause pa lang ang tinitignan. So, ang focus dapat talaga dyan ay yung mga akusasyon. Di ba? Eh, dapat nga, hindi nga akusasyon na idinidetalye o naghahanap kayo ng ebidensya eh. Hindi dapat yan eh. Ang paghahanap nyo ng ebidensya, pag naipasa nyo na yan, kasi dapat ganito gagawin dyan eh. So, titignan kung may probable cause. O, mukhang may probable cause nga. Pagbubutahan na ngayon sa lahat ng mga congressman kung i-impeach na ba si VP Sara Duterte. Pag impeach na sa kanya, impeach na tawag dun eh. At nadala na sa Senado, forthwith agad-agad kailangan respondihan ng Senado at dapat silang mag-ano na kagad as impeachment court. Doon sa impeachment court, kayo, mga mambabatas na kayo ang tatayong prosecutor. 'Di ba? Kayo yung maghanap na kayo ng mga ebidensya ninyo na susuportahan ninyo yung impeachment. Hindi yung ngayon naghahanap kayo tapos ihaharap niyo diyan, pagkaharap niyo diyan bawal naman i-cross-examine ng abogado ni VP Sara Duterte, bawal naman na i-discuss o pabulaanan, pero gusto ninyong umatin si VP Sara Duterte. Gusto nyo lang mag-isa siya at mapahiya siya sa publiko. Yun yung inyong layunin, di ba? Yan ang inyong goal. Ipahiya lang si VP Sara Duterte para kung umatin siya dyan. Hindi naman utanga si VP Sara Duterte katulad ng iba sa inyo. Hindi utanga yun. Napakaraming abogado nun. Hindi kasi ganito eh. It's so unfair. Imaginein mo how many people are being was impeached nung panahon noon pa. 'Di ba? Nandiyan si Erap, nandiyan si Corona. Pinaharap ba diyan? Alam ko hindi eh. Hindi siya pinili tumarap diyan. Doon sa impeachment court sa Senate doon. Kasi yun na yung korte. 'Di ba? As a matter of fact, even sa court sa atin sa Pilipinas meron niyang trial by absentia eh. Alam niyo yun? Di niyo rin alam yun, di ba? Pwede ngang hindi nandun ang inaakusa at ang naandoon lamang ay yung kanyang abogado. It could happen. Kaya nga, di ba, meron pang issue na may possibility daw na hindi umaten si VP Sara Duterte at karapatan din daw niya yun doon sa Senado paging naging impeachment court. Dito pa nga lang gusto nyo nang umaten siya pero hindi siya pwedeng magsalita, hindi siya pwedeng magtanong, hindi niya pwedeng idepensahan yung sarili niya. Bakit nyo pa pinatin? Mga animal kayo. Mga gunggong pala kayo Mga pinaghalo kayong mga walang alam Halatang-halatang politika ang inyong habol dito sa pagpapa-attend kay VP Sara Duterte. Di ba? Eto, tingnan naman natin yung mga umalmang congressman. Akala mo naman may alam. Pumalag ang mga kongresista sa pagsasampa ng reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio. Gate nila, wala silang nilalabag na batas sa pagbusisi sa bank transaction sa mag-asawa. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, may epekto ba itong reklamo sa impeachment hearing laban kay VP Sara?
Jiggy, walang epekto itong reklamong isinampa ni Attorney Mans Carpio sa paggulong ng impeachment hearing laban sa kanyang asawang si VP Sara hanggat walang inilalabas ang Korte Suprema na Temporary Restraining Order o TRO, tuloy daw ang impeachment proceedings ng Kamara. Ayon naman kina ML Party List Representative Leila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na kabilang po sa mga sinampahan ng patong-patong na reklamo ni Carpio, halatang panghaharas daw ito at isang classic Duterte move. Sabi ni De Lima at Sendanya, imbes kasi nasagutin, malinaw daw na inililihis ng reklamo yung mahalagang issue tulad ng umano'y unexplained wealth ng bise at hindi pagiging tapat sa kanyang salin. Lumabas po kasi sa impeachment hearing noong Miyerkules na 88 million pesos ang idineklarang net worth ni VP Sara sa kanyang 2024 salin. Pero 6.7 billion pesos yung na-flag na bank transactions ng AMLAC. Pakinggan po natin itong pahayag ni De Lima at Sendanya. Kampante po tayo na hindi yan magpo-prosper dahil wala naman po kaming linalabag na batas. Panglihis lang ito, pandagdag lang ito sa mga kaso ng mga final na nila sa Supreme Court. But I don't feel at all intimidated. To me, it's Intimidated. harassment. Ang tawag ko sa To me, it's harassment. It's intimidated. Kaso na to mema. Mema siya kasi nga nadiin na sila ng Kala kong kaso na to bakla. Mema daw. Buo, tama naman kayo. Ang kaso na to, mema. Mema kayo. May masabi lang kayo. Di ba? ebidensya. May masabi lang, may exemption talaga pagdating sa impeachment cases sa Pero nakasulat doon, court, impeachment, court. Hindi dyan. coverage na bank secrecy law. Feeling ko this is their way na balikan kami. Abay, dapat naman talaga kayong balikan. Marian, pinapaliwanag kanina ni Attorney Danao, yung abogado ni Attorney Mans Carpio, na hindi dapat sinali o ni-reveal yung bank records, kung ano man, yung bank records ni Attorney Carpio dahil nasa pribadong sektor siya. Yun ang punto nila kanina. At ano ang papaano ito na dapat nga ay hindi daw dapat sinapubliko? Bago nga yan, bukod kina De Lima at Sendanya, naharap din sa reklamo sina House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro at Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Anila malinaw daw na exempted sa bank secrecy law ang anumang impeachment case. Narito po yung pahayag ni Congressman Jokno. Ang binigay sa amin na kapangyarihan ay mismo galing sa ating konstitusyon na mag-conduct ng hearing at mismo sa rules ng House ay meron tayong power to compel production of documents and witnesses. Jiggy, ayon pa nga kay Congressman Jokno at Congresswoman De Lima, bagamat si VP Sara lamang impeachable official, pero asawa po niya si Attorney Mans Carpio. Ibig po sabihin, conjugal po yung kanila pong mga pag-aari, kaya dapat daw po tignan din yung kanyang mga ari-arian. At sabi pa nga ni Luistro, nakasaad po sa bank secrecy law na ang impeachment ay hindi saklaw ang confidentiality of bank deposits. Dagdag pa niya, tila pag-amin ng sinampang reklamo na totoo yung AMLAC reports. Nakatuon daw po kasi itong demanda sa teknikalidad ng paglalabas ng dokumento at hindi po pinabubulaanan yung nilalaman ng AMLAC reports. Nanindigan din si Luistro na naayon sa konstitusyon at mga patakaran sa Kamara ang pagtalakay sa report ng AMLAC lalo na sa usapin ng impeachment. Jiggy. At may sagot na ba yung AMLAC o BSP dito sa reklamo ni Attorney Carpio? Jiggy, wala pa raw natatanggap na kopya ng reklamo itong BSP pero handa raw silang sumagot dito sa tamang forum. Iginit din po nila na patuloy yung ginagampanan nila nga ng BSP at ng AMLAC yung kanilang tungkulin ng naayon sa batas. At Jiggy, sa Miyerkules nga po, April 29, muling gugulong ang impeachment hearing laban sa bise para naman talakayin ang aligasyon ng grave threats o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez. Siyempre, kailangan na naman nilang dagdagan. Una, yung kay Madriaga, palpak. Etong pangalawa, palpak na naman yung kasi napahiya sila doon sa
sinasabi nilang total amount ng pera ni BP Sara Duterte 6.7, ang linaw po kung talagang may alam ka at kung matalino ka at bukas ang isipan mo, hindi po ito total amount. This is a total transaction. Transaction po ito, hindi po ito amount ng pera ni BP Sara Duterte. So diyan pa lang, napahiya na sila. Ngayon, eto na. Yung pangatlo na, syempre, hindi sila papayag. Talo sila palagi eh. Ano na eh, 2-0 na eh. Panalo si BP Sara Duterte. Ngayon, kailangan nilang palagan pa. So, ano gagawin nila? Eto na yun. Papasok na ngayon dito yung di umanong pagbabanta daw ni BP Sara Duterte. Oh. Alam mo, matindi ito eh. Alam mo kung bakit? Kahit yung NBI director, alam mo, yung NBI director ngayon, siya yung bagong Tore. Yung gagawin ng lahat para pumaldo. Hindi ako nagsabi nung paldo. Yung asawa ni Tore nagsabi nung paldo. Di ba? Gagawin ang lahat para pumaldo. Di ba? Ganun ka rin ba, director, director Bitter? Bitter to kasi nawala sa PDP to eh. Kaya ngayon, tila naghahanap sila ng issue tungkol dito kay BP Sara Duterte at issue na nga ito yung pagsasampa daw ng NBI tungkol dito sa banta daw ni BP Sara Duterte no sa presscon. Oh, yan yung bago ngayon eh. Kaya nga ako natatawa, sabi ko wala na talaga sa hulog itong si Director Matibag. Oh. Eto, sandali hinahanap ko, hindi ko lang makita. Pero nandito yan eh. Nakakasuhan niya ng anong tawag dito? Threat. Itong, ito. Chutomate. It's a threat to the president. May pag-ganon pa ito eh. Talagang akala mo. Totoo yung sinasabi niya eh. Alam mo, nagugulat nga ako dito eh. Kasi akala ko nun, pinakamalala na ay si Tore. Na wineponize yung kapulisan natin para manggipit ng mga kalaban. Eto ngayon, si Matibag naman, itong NBI director. Ito, wait lang Ba't di ko na-download to? Animal to Ito. Wait lang. Ayan da-download ko lang ng mabilis. Mabilis lang naman po ito. Wag ko kayo magagalit Habang dina-download ko, mabilis lang. Wala pa itong 5 minuto. Maaari po ba mag-subscribe na kayo? Kasi kanina pinag-uusapan doon sa debate ni Libayan at ni pangalan nito yung yung attorney di naliligo. Sabi niya kasi ang mga bayaran daw tayo mga Duterte supporter o mga troll o kaya yung mga vlogger. Hindi ako naniniwala dyan. Saan kukuha ng pera? Wala nang pera. Ang laki-laki na nga ng gastos. Kung alam nyo lang kung papaano na nakakakuha ng panggastos ang mga Duterte. Marami na nga daw, sabi, binibenta na nila dahil sa matinding mga kailangan nila, pang-abogado, pangpunta sa ibang bansa, kasi dinadalaw nila yung kanilang ama. So, talagang wala nang pera, tas magbabayad pa sila. Hindi, ewan ko kasi, kaya nga alam mo, mga kababayan, ako na-appreciate ko yung mga nagsusubscribe dito, lalong-lalo na yung mga nagpapamember dahil kayo ang dahilan kung bakit nabubuhay ang aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Pero sabi daw nila, itong mga pinaglalabanan kanina, yung nasabi ni Palsis na parang marami daw tayong troll, marami daw troll ang mga Duterte na binabayaran para atakihin siya. Hindi. Alam mo, sarap mo kasing atakihin, pikon ka kasi. Kanina, pikon na pikon siya eh.
Ay, alam nyo naman ako, di ba? Nakalaban ko yung si Libayan. Actually, si Libayan, peke din yan. Huwag kayo maniniwala ng Duterte supporter yan. Peke din yan, ha? Ano lang yan, clout chaser lang yan si Libayan. Sa katunayan nga, yung sinabi niya noon na hindi daw siya makikipagdebate kaya ayaw niya makipagdebate sa akin dahil daw hindi siya daw nakikipagdebate sa hindi abogado. Tapos sinamon niya pa tatay ko, di ba? Naalala niyo noon, si Libayan yun. Oh. Pero ngayon, nakipagdebate siya sa isang, si Chris, yung isa pang bugok na vlogger-vloggera ng mga pinklawan, yung Chris Tana, ilang beses na rin nating sinuplak at binanatan dito sa channel natin. Yeah? Oh, yun lang ang kayang debatiin eh. Oh, akala niya sabi, hindi, abogado lang ako nakikipagdebate. Ba't ka nakipagdebate dun? Oh, dun pa lang, talo ka na. Ibig sabihin, atras bayag ka sa akin nun. Yung hindi ka kasi papasa sa mga kalokohan mo eh. Yung mga logic mong wala sa lugar, hindi ka papasa. Kaya ka umurong nun sa akin. Yun ang totoo nun. Eh ngayon baka sabihin niya, hindi ngayon tayo magdebate. Hindi na, talo ka na eh. Talo ka na eh. Ba't pa ka makikipagdebate sa'yo? Napatunayan ko na sinungaling ka. Dahil doon sa pagdedebate mo sa isang hindi naman abogado. Sinungaling ka. Sabi mo nun, makikipagdebate ka lang sa abogado. Oh. Napatunayan ko na sinungaling ngayon. Sinungaling ka. Kaya wag niyong iba dyan, natutuwa kasi sinusuportahan ng mga Duterte. Hindi sinusuportahan yan ng mga Duterte. Ganyan lang yan. Cloud chaser yan. Kaya tuwan-tuwa ako nung pinanunod ko si Libayan tsaka si Palsis kanina na naglalaban doon sa debate. Pareho silang ungas eh. Di ba? Pareho silang ungas. Akala mo galing-galingan pero pare-pareho naman mga walang alam. Hindi, they use terms. Magagaling sila sa terminology kasi abogado sila. Siyempre, alam nila yung mga terminology. Pero yung logic nila, logic ng pantanga eh. Pero okay lang, ganun talaga buhay eh. O ito, panoorin natin ito ha. Itutuloy na sa Kasi Miyerkules tila ng may House pagbabanta Justice Committee dito ang ang pagtalakay sa NBI na impeachment naman eh. complaint Talagang laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, inaasahang harap ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon sa ginawa umanong pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nananatiling seryoso ang usapin sa kabila ng nauna ng pagtanggi ng Vice Presidente sa mga paratang. We continuing investigation, hinahanap pa rin natin what we know. Ito sabihin namin, sa findings namin, that is something na ginawa niya, not spur of the moment na parang sasabihin na ano lang siya, metaphor lang siya, hyperbole lang. That is planned, actually. So alam namin na meron talagang kinausap, but we want to find out who is that person. May mga hawak na nila silang ebidensya sa ginawang pagbabanta ni VP Sara na kanilang ipepresenta sa Kamara. Inimbestigahan po yan, including po yung mga yung digital po, yung mga pronouncement po na nasa social media, tiningnan po yan. And alam naman na po natin that there was a case filed by NBI before the National Prosecution Service of DOJ. Ako, tanong lang ako sa inyo. Sino sa tingin nyo mas abusado? Etong si Director Matibag ng NBI o si Torre nun? Sige nga po, paki-comment nga po dyan. Sino ang mas abusado sa kanilang dalawa na ginagamit sa politika ang kanilang katungkulan? Si Matibag o si Torre? Kasi iniisip ko talaga pareho talaga sila eh wait lang po Oh. So that will cover testimony, and we will also bring the documents at saka video recordings na pina-authenticate po sa National Bureau of Investigation. Samantala, iniimbestigahan din ng NBI ang isang lalaki na nagkomento sa live broadcast ng Radyo Telebisyon Malacanang o RTBM habang nasa isang public event si Pangulong Marcos Jr. Ayon sa ahensya, maituturing na aktwal na banta ang naturang pahayag dahil naganap ito habang nasa labas at expose ang Pangulo. Dapat umanong mahuli ang nasabing individual para malaman kung ano ang kanyang motibo sa kanyang naging komento. Habang nagla-live si Presidente, kaya actual yung threat. Kasi nasa labas ang Presidente. Expose siya. That is an event. And you say, barilin mo. May wait yun. Kasi nasa labas si Presidente. It's different kung nag-post ka ng of course, it's still a threat. Pero this one, nasa labas ang Presidente doing his job, his day-to-day job as the President, tapos magpo-post ka ng barilin mo. What if one lunatic na badli ko na nga to. Sabi, barilin eh.
Di ba? So hindi yung threat order. It looks like a threat and an order at the same time. Di ba? Hindi natin alam sinong kausap din itong tao na to. That's why we are after him. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun na, nagbulungan na sila ni Chua. Oh. Ano kang pinagbulungan nila doon? Ano kayang pinagbulungan nila? Pinagbulungan kaya nila yung plano? Ako nang bahala dyan. Sa kamera ako nang bahala. Ikaw nang bahala sa NBI. Sa kamera ako na. Yung kaya yung pinag-usapan nila doon? Hindi kasi alam mo, ang dami-dami sanang pwedeng ayusin. Ang dami-dami sanang pwedeng pag-usapan. Di ba? Hindi ko nga maintindihan eh. Habang ang ibang, kasi alam mo, nanonood kasi ako ng mga news sa ibang bansa. Sa news sa ibang bansa, kung paano nila sinusurvive itong oil crisis sa buong mundo, yun ang kanilang Tinitingnan ko nga kung meron silang mga news about politics eh. Kasi napapansin ko talaga, sa atin, yung politika, almost 80% of our news ay about politics. Sobrang political. Kaya nga kung papansinin ninyo, yung mga Pilipino masyado rin talagang nasa politika, which is wala tayong magagawa because we have to be vigilant pagdating sa politika sa ating bansa. Dahil nga namumulitika ang ating mga government official. Pagka pinanood mo yung mga news sa ibang bansa, ang pinag-uusapan nila mga policies on how to survive yung kanilang tourism, yung kanilang oil crisis. Bakit tourism? Kasi ngayon, may balita na tumataas yung gasolina. At dahil doon, tataas yung plane ticket. Napabalita yan eh. Tignan mo sa atin, hindi nga masyadong napapabalita. At malaking bagay yun. Kasi, remember, tourism is one of the most income generating pagdating sa mga bansa. Alam niyo kung bakit ako nagpupunta ng mga iba't ibang lugar sa Asia? Kasi naiinggit ako. Sa totoo lang hindi ko maintindihan bakit nalipat ang turismo sa Taiwan, sa Japan, sa Vietnam, sa Thailand, na dati naman wala naman sa kanila, nasa atin. Kasi we have the best. The best talaga. Mga beach, places that you can go, falls, lahat nandito sa atin ng napakaganda. Pero dahil nga sa ang papangit na polisiya, wala tayong magandang polisiya para sana makahikayat ng mga turista. Alam nyo ngayon, nagugulat ako, ang dami lumalabas na vlog about Vietnam, about Thailand, about other places, tapos may mga makikita kang mga foreigner na nag-aalisan sa Pilipinas. Binablog nila yun yung mga foreigner, nagbablog sila. Reasons why sila umaalis ng Pilipinas. Sabi ko nga, ano to? Bulag ba talaga mga public official natin na hindi sila nanunood? Wala na silang pinanood kung hindi impeachment ni VP Sara Duterte? Kasi imaginein mo kung sakasakaling napakadaling mag-ikot sa Pilipinas. Imaginein nyo yan. Kung sana maganda ang polisiya at batas pagkatungkol sa mga matitinong transportation natin. Kasi dito, scam eh. Mula pa lang sa airport, na-scam na sila. Paglabas, scam. Pagpunta dun sa lugar, scam. Halimbawa, pinaganda ni Pangulong Duterte yung Boracay, di ba? Nilinis niya, inayos niya. Pero ngayon, ayaw na ng mga pumunta sa Boracay. Surigao, ang gulo-gulo din daw. Surigao, Siargao pa. Hindi kasi yung peace and order doon, hindi rin maayos. So, alam mo yon, ang dami sana nating pwedeng pag-ukulan ng pansin para makaaya tayo ng mga investor, makaaya tayo ng mga turista. Dahil napakaganda, we are gifted nation with how many islands, di ba, in the Philippines. And yet,
Alam mo yun? Ito, bigyan ko yung sample. Sa ibang bansa, lalo na sa Europa, sa sa UK. Yan. Nagpunta ako doon yung sa London, yung beach part nila. Tapos ang bato-bato, punta yung mga tao doon, lalo-lalo na pag summer. Pero ang bato-bato, as in, bato, hindi ka pwede maglakad na nakapaa. Yung tubig, hindi maganda. Tapos, nagpunta rin ako sa Barcelona, di ba? May video ko doon. Ang itim, aside from yung ibang mga tao, maitim. Ang itim ng dagat nila. Pero grabe, dahil develop, grabe ang turismo. Sabi ko nga, kung ganito sana tayo, ang daming may trabaho. Kasi kitang-kita mo sagana ang trabaho. Kulang na nga sila sa mga trabahante. Di ba? Kaya papansinin ninyo, minsan sa isang cafe, 2 lang ang empleyado, 3 lang. Kasi nga, mas marami ang turista kaysa sa mga nagtatrabaho sa atin. Wow! May tagahugas, may tagapunas, may tagawalis, may kanya-kanya. Bakit? Sa sobrang daming empleyado na walang trabaho, kung ano-ano na lang ang trabaho. Di ba? Tapos, pinaganda na yung Boracay. Kaya lang, ayun, makikita mo yung mga oportunistang mga Pilipino na sana inaayos na lang ng gobyerno, lalo na local government. Pero hindi rin. Bakit? Ang focus, impeachment. Yung pera sa napunta, ayun, nasa maleta, napunta sa mga pinuno. Kesa na sana ayusin no? Kesa na sana ayusin yung mga karsada, wala. Napunta sa bulsa lang ng mga politiko. Nakakaawa Tapos, eto na lang papakita ko sa inyo. Kaya ako nabibwisit Etong mga simpleng pronouncement ng ating Malacanang, dito makikita mo, sabit-sabit na naman. Di ba? Parang, lahat na lang ba ng ginagawa ninyo? Puro kapalpakan? The public is seeking clarity because it was Yan. President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida. Can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Lupit mo? Lupit na logic mo. Pag nahuli, it doesn't mean arrest. Ano daw yun? Ibig sabihin ng presidente ng nahuli na. Ang nahuli na salita ay very general. Yun. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April. Ba't di sinabi yun? Bakit sasabihin pa nahuli? Kasi alam mo, ang mismong logic nung nahuli, okay? Ano ibig sabihin na nahuli? Ibig sabihin, may ginawang hindi maganda, hinanap ng batas, at nahuli na siya. So, anong pinakamalapit na description? Huwag mong i-generalize. Kasi kung sinasabi mong pinatigil, ba't di na lang pinatigil? Hinarang. O, pwede pa. Hinarang siya ng Czechoslovakia, ganon. Di ba? Hinarang ng isang bansa sa Europa, si Zaldico. Dahil walang dokumento. Pag nahuli kasi, meron naganap na
pagkuha, nahuli. So sa madaling salita, ang pinakamalapit na meaning ay naaresto siya. Which is, alam nyo kung ano nangyari? Kasi sinabi pala ng chess, itong bansa na to, sinasabing mali yung ating impormasyon. Yun ang totoo doon. Nagkamali tayo ng impormasyon na pamimigay sa tao. Kaya sinita tayo ng bansa na yun. Hindi po siya inaresto. Wala naman po siyang kaso dito. Kaya hindi siya inaresto. Kung natigil man siya, dahil lang merong problema doon sa dokumento niya, but it doesn't mean it's arresting. O nahuli. Kasi yun, halimbawa, ako, pupunta ako ng isang bansa. May konting problema, hindi nakita, halimbawa lang po ito, hindi nakita sa immigration sa Pilipinas na less than 6 months na lang mag-expire na yung aking passport. Parang international law yun na bawal yun eh. So kung halimbawa lang hindi nakita dito, nakalusot ako dito, pagdating doon, nakita ngayon. At sabi, parang mali. Nagkabali ng bilang ang immigration natin. Sandali. Muna natin to? Ayusin muna natin. Tabi muna kayo doon sa kabilang Pasok muna kayo sa opisina, ayusin ng Hindi mo pwedeng gamitin yung salitang, nahuli namin siya. Di ba? Maaring na-question namin siya. Maaring na-stop namin siya. Pero pag sinabi mong nahuli, ikaw may kasamang pag-aresto yun eh. Pag nahuli ka. Kasi parang may itinago ka eh, kaya nga nahuli. O meron kang tinatakbuhan, kaya nahuli ka eh. So dito, para kami ginawang masama, tapos nahuli ka. Mali. Ang ibig lang sabihin nun, parang naaresto kasi may mali kang ginagawa at nayari ka. Kaya nga pinabago mismo nung bansa na yon yung paggamit natin ng maling lengguwahe. Malinaw. Tapos ngayon ayaw niyong aminin na nagpakalat kayo o nasunog kayo doon sa salitang nahuli. Kasabihin nyo, hindi, generic yan, pinatigil, hindi. Pag ikaw napatigil ng immigration, hindi ka gagamit ng nahuling salita. Pwede ba yun? Kunwari ako, pinatigil ako doon dahil kulang yung dokumento ko o medyo may konting problema sa dokumento ko. Pwede bang sabihin na, uy, si Banat Bay, nahuli sa Europa? Hindi nahuli. Napatigil, na-question, naharang, yun. Hindi nahuli. Ang hirap talaga, no? Pagka mali ka na ipipilit mo pa rin yung isang bagay na tama ka. Di ba? Ang hirap ipilit eh. Hindi talaga swak eh, Castro. 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ. Hindi nga sa kanya nanggaling ang aresto pero nanggaling sa kanya yung nahuli, which is mali. Yun ang, huwag na magpalusot. Dami yung palusot eh. The movements of Zaldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, di inamin mo rin.
Kasi daw yung pag-translate ng PCO sa nahuli, inaresto. O di, mali. Mali ka talaga. Aminin na lang kasi. Nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. Hindi rin natin dapat gamitin. Parang ang dating hindi lang daw nila ginagamit, so hindi na natin gagamitin. Tanga, hindi din natin ginagamit ang salitang nahuli kung wala namang naaresto. Magpapalusot pa, sablay na. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Dahil nga po hindi lamang iisang bansa ang involved dito, hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya. So, Yusek, we can guarantee the public that the lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng cleared information sa President leading to the announcement? Because may details po agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authorities. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Yusek, last na lang po. Sabi nga po ng Department of Justice, dahil dun sa press ko nila na they don't have the confirmed information yet on Mr. Ko's current whereabouts. In the event that Mr. Ko has indeed escaped or in no longer in custody, may accountability po ba nga hanapin ng government na posibleng nagkaroon ng lapses in information handling? Hindi po natin sa ngayon masasagot ito dahil kinokolekta pa po ni Secretary Vida ang mga impormasyon patungkol po dito. At sa ngayon po, muli, si Secretary Vida lamang po ang maaari magbigay sa inyo ng anumang detalye. Follow-up question mula kay Marisol Lalili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, why is it so crucial? Why is it so important to clarify the difference between nahuli at saka naaresto? Ano po ba yung naaresto? Okay, iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Laglag talaga siya eh. Laglag siya sa dahilan niya eh. Hindi daw si Marcos ang una nagsabi ng naaresto. Pero sa atin daw, when you say nahuli, is naaresto. Laglag ka talaga sa sarili mong salita. Yan ang problema sa'yo. Yun talaga ang problema eh. Masyado kang bida-bida. Naintindihan mo ngayon na mismong sa'yo na nanggaling sa sarili mong bibig. Pag sinabi mong nahuli sa atin, naaresto yun. Sa'yo na nanggaling. Oh. Mahina talaga logic nito ni Claire Castro. No wonder eh, kaya ito kinuha eh. Kasi pagka ganito, yung wala ka ng silbi sa pagiging abogado, sumipsip ka na lang. Hindi, totoo lang ha. Bigyan ko kayo ng example. Sa mga kumpanya, lalo na sa mga trabaho, sa mga grupo-grupo, pagka mahina utak mo, sumipsip ka na lang sa boss para makapuntos ka. Di ba? Yun na lang eh. Pero kung ikaw ay matalino, alam mo, confident ka, hindi mo kailangan sumipsip. Galingan mo lang. Galingan mo lang. Kasi sa mga kumpanya ngayon, para umangat ka sa iyong kinalalagyan, instead na galingan, sumisip-sip dun sa boss. Totoo! Ganun eh. So ito, si Claire Castro wala tong alam eh. Mahinang mahinang abogado ito eh. Kaya nung kinuha siya, ginrab niya na kagad yung opportunity. Anyway, kaya ko naman sumipsip. Sabi nga ni Jack Argota, asawa? Asawa ba yan ni Marcos? Gustong-gusto kayong panoorin niyo yung interview ni Jack Argota kay Jojo eh.
Ang ganda no sa TV5, ang ganda nung interview niya kasi suplak talaga yung mga basher niya eh. Tama eh. Dito, dinaig niya pa asawa sa pagsipsip at tagapagtanggol ni Marcos. Sa bagay, yun naman ang iyong job description. Pagtanggol ang lahat ng kapalpakan ng amo mo. Ay, huwag na kayo magtaka. Yan na, sa bibig niya na nang gagaling eh. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Zaldico po ay nakuha nila o nakuha yung kustodiya at the time. Before po lumipad si Secretary Vida papunta sa Czech Republic, what was the instruction of the President to the Secretary? Muli, hindi po tayo privy sa kanila na pag-usapan, pero sa ating nadinig na interview, ang nais lamang po niya ay malaman kung anong estado ni Zaldico doon at ano pa maaaring malaman at magawa para maibalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Okay, so ano po yung inaasahan ng Pangulo na iuuwi dito ni Secretary Vida or at least yung konkreto na information na gusto niyang marinig mula kay Secretary Vida? Hindi po tayo makakapagbigay dahil kinakailangan po rin natin igalang ang confidentiality at yan po ang nais ng Czech Republic. So, abangan na lang po natin yung susunod na balita mula po kay Secretary Vida. Ayan, di ba? So, malinaw. Eto may papakita lang ako sa inyo kasi alam mo may nababasa akong hindi maganda dito eh. Sinabi ko na ito sa sa Facebook ko eh. Sana mapanood ninyo dahil dito naipaliwanag ko din gusto kung bakit nangyayari ito eh. Ito, panoorin nyo ito. Asan na yun ha? Asan na yun? Ito. Ito. Wait lang. Ito. Yan. Gumulong na ang pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay sa hiling ng Office of the Ombudsman na precautionary hold departure order laban kina former Senate President Cheese Escudero at umano'y bagman nito na si Maynard Ngu. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles. Cheryl, nagpapatuloy nga yung pagdinig ng Sandigan Bayan 6th Division para sa hiling ng Office of the Ombudsman na pigilan na makalabas na bansa si dating Senate President Cheese Escudero ang umano'y negosyanteng bagman nito na si Maynard Ngu. Pero ang pagdinig, Cheryl, ay isinagawa sa closed door dahil sa ilan nilang mga impormasyon na posibleng matalakay sa pagdinig. Wala pang kaso si Escudero pero iniimbestigahan pa rin ito dahil sa posibleng graft, plunder at indirect bribery. 7 buwan yan mula nang madawit sa mga umunoy nakatanggap ng commitment o kickback mula sa flood control project. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, matatanda ang Cheryl na idinawit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo si Escudero na isa umano sa mga mambabatas na nakatanggap ng kickback. Sabi ni Bernardo, hiningan siya ng negosyanteng si Maynard Ngu na nagsilbi umunong bagman ni Escudero ng listahan ng mga proyekto noong 2024 at lumalabas na 2 beses umunong nag-deliver si Bernardo kay Ngu ng 20% na umunong commitment ni Escudero para sa flood control projects ng pamahalaan na aabot raw sa 1.4 billion pesos. Pero Cheryl, nauna nang itinanggi ni Escudero ang mga alegasyon na ito at tinawag itong pag-atake sa Senado at kanyang reputasyon. Cheryl. Arles, may update din ba sa iba pang nadadawit sa flood control scam na sina former House Speaker Martin Romualdez at pati na kay former Congressman Zaldico? Cheryl, sa isang radio program ni Ombudsman Boyeng Remulla. Alam mo kasi dito, napapansin ko lang ito, obserbasyon ko lamang naman po. Dinimanda nila si Romualdez at saka si Escudero. Pero kung mapapansin mo, yung kay Escudero, detalyado. Para bagang well-researched, talagang naghanap ng maraming supporting evidence silang hinukay, kuno, para akusahan si Escudero. Pero kay Romualdez, wala masyado. Napansin niyo yung bigat nung paratang nila kay Escudero, napakatindi. Pero kay Romualdez, wala ka masyado maririnig na balita tungkol sa kanya. Basta kinasuhan siya. Para bagang sinasabi dito, hindi lang si Escudero kinasuhan namin, pati si Romualdez.
May pautot pa sila na hindi pa aalasin, pero hindi natin masabi kung naandi dito. Kasi kung naandi dito, isang press con lang tapos ang usapan eh. 'Di ba? Deny sila ng deny na hindi pa umaalis siya ng bansa, nandi dito pa yan. Pero hindi natin nakikita aninag niya. Walang media nakakakita ng aninag niya. Sa camera, hindi nga daw siya nakikitang pumapasok. Sabi mismo ng mga congressman yan. So, para bagang isinama lang si Romualdez doon para hindi masyadong halata na ang puntirya ay hindi naman siya. Para bagang drama na lang. Yung feeling ko lang naman ito aking opinion. Maaring mako'y mali. Feeling ko, idinarag lang yung pangalan niya, pero wala naman talagang awayang nagaganap between Remulla and Romualdez. Para bagang drama lang. O kunwari lang mag-aaway tayo, kunwari lang sasampahan ko kayo ng kaso para pagdating ng time, kung ma-dismiss yung kay Romualdez at tumuloy yung kay Escudero na panakibutas, hindi sisisihin ng gobyerno kasi ikinaso naman at korte na ang bahala dyan. Kasalanan ng korte. Para lang may masabing nakasuhan pero mahina naman yung pinresentang kaso. Diba, ang example ko nga doon sa aking video halimbawa, yung isang dating opisyal, may anak siya na na-deliveran ng droga, na-dismiss yung kaso, dineliver na, huli siya, caught in the act, na-deliveran ng droga. Tapos, dismiss yung kaso. Bakit? Mahina yung final. Mahina yung, hindi ko alam kung mahina yung final or mishandling ng evidence para ma-dismiss. Kasi remember, pag na-mishandle lang ang ebidensya, dismiss yan. Pag maling paraan yan, dismiss yan. So, alam mo yon. Pero, kunwari, kinasuhan. Para wala tayong sinasanto-santo. Wala tayong sino-sino. Kunwari, tatapang-tapangan yung gobyerno, di ba? Kakasuhan natin si Romualdez. Pero hula ko, hindi siya mapapakulong. Feeling ko si Escudero makukulong Para lang may masabing nakulong na big fish. Kasi yan ang hinahanap ng taong bayan ngayon yung big fish Hindi nila alam, ang big fish na tinutukoy namin walang iba kung hindi si Marcos. Siya ang dapat makulong. Dahil siya ang nagpabaya. Ulitin natin whether he is an accomplice or not. Pero yung pagpapabaya niya ay isang malaking bagay yun. Pantakin mo most corrupt budget. Hindi mo vinito yung corruption doon. Hinayaan mo at pinirmahan mo at ginawa mong batas. Anong tawag sa'yo? Tanga lang? Pwede bang sabihin, tanga ka lang talaga? Hindi pwedeng ganun Ignorance of the law excuses no one. Sabi nga. So hindi pa pwedeng wala kang pananagutan dyan. Kaya dapat talaga managot to si Marcos. Pero siyempre, para masapawan yan, kailangan ng big fish. May-imagine nyo ba si Escudero? Alam mo naman si Escudero, easy target din yan. May asawang si Hart Evangelista yan So showbiz yan At yung vlog niyan, sikat na sikat kahit hindi sa mga political na tao. Sa mga ordinaryong tao, sikat na sikat si Hart at saka si Chis Escudero. Kaya pag nakulong niyang si Chis Escudero, may tuturing nilang big fish yan. Tapos pag hindi nakulong si Romualdez, sasabihin lang nila, that's the law, that's the court. Gaganon lang yan. Wala na siyang, that's the court. Alam mo naman yung sigang si Remulla. That's the court. Wala tayong magagawa dyan. Basta tayo, kinasuhan natin. Feeling ko talaga magiging panakibutas na to si Escudero Kasi hindi sila kumagat doon sa yung panakibutas nila na si Revilla. Remember, sino rin ang may pakana doon? Yung kay Revilla at saka kay Yusek Bernardo. Sino yung kasama ni Yusek Bernardo? Sino yung pumapasok na at pinayaga maging state witness kuno yan si Bernardo? Sino? Yung dating DOJ. Sino yun? Si Remulla. Ngayon, sino na naman? Sa ombudsman, si Remulla uli.
Kita niyo yung pattern? Mantakin mo ha, lahat ng tao doon kay Yusek Bernardo, lahat sa paligid niya, wala silang direktang kaalaman tungkol kay Bong Revilla na nakatanggap si Bong Revilla. Lahat sila dininayan sa court. Yung isa nga napagalitan pa eh. Di ba? Parang hindi pala napagalitan. Nag-isa ng Sandigang Bayan dahil wala siyang alam. Tapos pumasok siya sa state witness program. Wala siyang alam. Hindi niya nga alam kung nabigyan niya ba ng direkta si Revilla. Wala. Sino lang ang nagtuturo kay Revilla? Ito lang si Yusek Bernardo. Bakit? Para mailigtas yung sarili niya. Para hindi siya ang pinaka may salarin. May ituturo siyang, hindi, inutusan lang ako ni ganito, ni Revilla. Para mailigtas yung sarili niya. Kasi pwede na siyang maging state witness. Ang requirement ng isang state witness, ikaw ay hindi pinaka may kasalanan. So anong gagawin mo? Magtuturo ka ngayon na may pinaka kuno kasalanan. Sino yun? Ala naman mga tauhan niya. Hindi. Siyempre yung kunwari mas mataas sa kanya, kunwari nag-utos sa kanya. Pero lahat ng tauhan niya, walang direkta kinaugnayan at direktang kaalaman na kasangkot si Revilla. Siya lang. Ganun din dito kay Chis Escudero. Di ba? Wala. As in, para bagang out of nowhere, biglang kakasuhan na lang si Escudero, kesyo yung bagman daw niya na isa, yun daw ang kumukuha ng pera. Pero tingnan ninyo, lalabas din yan sa kaso na walang may alam. Sila lang ang may alam, yung nag-aakusa lang. Walang sapat na ebidensya. Scapegoat na naman, etong si Escudero din. Ganong kalala para lang mailigtas yung tunay na mastermind ng korupsyon sa ating bayan. Kawawa naman tayo mga Pilipino, pinaggagago tayo ng gobyernong ito. Hindi totoo, kawawa tayo eh. Kasi nililid lang eh. What we want is the true culprit ng korupsyon na ito. Huwag ko sino-sinong wala namang kinalaman, scapegoat, hindi kami matutuwa. Hindi kami natuwa nung si Revilla ang kinulong dahil alam namin walang kinalaman yun. At hindi rin kami matutuwa kung si Escudero ikukulong dahil alam namin panakipbutas. Ang gusto namin makulong, walang iba kung hindi si Marcos at ang kanyang pinsan ni si Romualdez, isama nyo na rin si Zaldico. Hanggang hindi nakukulong yung tatlo na yan. Lahat ng ginagawa ninyo moro-moro lang. Yan ang katotohanan sa bayan natin. Lahat ng ginagawa ninyong investigasyon patungkol sa korupsyon, moro-moro lang. Pag hindi makulong yan, tatlo na yan. Dahil sila talaga ang nagpabaya, sila ang architect nitong matinding katiwalian na to. Sila ang mga nakaupong boss nung umukit ng katiwalian na ito. Sila yung mga nasa posisyon. So hindi pwedeng sabihin nung wala silang alam. Sila yan, walang alam. Tapos magtuturo kayo ng kung sino-sino, sila ang may alam. Ang labo nyo. Tanga lang maniniwala sa inyo. Kaya mga banateros, mag-like and mag-subscribe kayo para mas malaman ninyong katotohanan dahil hindi ito dinidiscuss sa mga bayarang media. Bakit? Bayad nga yung mga media na yan eh. Di ba kasama silang inabutan ng maleta? Yung kanilang mga operator, PR operator, inabutan din ng maleta. Bakit? Para iligtas at iligaw ang tunay na salarin o mastermind ng korupsyon sa ating bayan. Kaya wag kayo dyan manunood. Dito kayo sa Banatbay at sa iba pang mga banateros dahil dito wala kaming takot na ilalabas ang tunay na katotohanan sa ating bayan. Maraming salamat po. Subscribe, like, and share. At kung gusto nyo suportahan si Banatbay, magpa-member na rin po kayo. Ako po si Banatbay. God bless everyone.